Barangay Love Stories. Love Story. Ang totoong pagmamahal ay hindi maibibigay kung sarili mismo ay hindi kayang pahalagahan. Dahil ang maayos na relasyon ay palaging magsisimula sa respetong ibibigay natin sa taong mahal natin at sa ating sarili. Ikaw kapuso, hanggang kailan mo mamahalin ng isang taong mapanakit pagdating sa relasyon? Dear Papa Dudut, may mga relasyon na nagtapos at nag-iwan sa atin ng magandang alaala. Meron ding relasyon na mahirap balikan dahil sa mapait na karanasang ibinigay nito sa atin. Minsan pa mahirap ding kalimutan, lalo na ang malalim na peklat na iniwan nito sa ating isip at damdamin, na pwedeng maging dahilan para matakot tayo na magmahal at magtiwalang muli. Magandang araw sa inyo, Papa Dudu. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Elias. 29 years old at nagtatrabaho po bilang loan processor sa isang bangko dito sa Bulacan. Nakilala na rin talaga ako sa opisina namin bilang isang workaholic na tao. Tinutokso pa nga nila ako noon na masyado na raw akong seryoso sa buhay ko, na dapat daw ay bigyan ko naman ng tamis ang sarili ko dahil baka raw tumanda na akong binata. Ganon talaga siguro kapag alam ng mga taong nakapaligid sa akin na matagal na akong single. Okay naman ako sa ganong setup sa buhay ko, Papa Dudut. Kasi wala akong ibang iniisip kung hindi ang sarili at trabaho ko. Hindi ko inaalala ang mga tao na hindi ko naman kaano-ano. Pero syempre palaging may isa na darating sa buhay natin para baguhin ang pananaw natin. At nangyari yon nang makilala ko si Carol. Bago lamang siya sa opisina namin, pero pinsan siya ng isang tenured na kaopisina ko na medyo ka-close ko na rin. Simple lamang po si Carol, Papa Dudut. Maganda at medyo tahimik na babae, kaya na-attract agad ako sa kanya. Ang nakakalungkot lang na nalaman ko tungkol sa kanya ay sinabi ng pinsan niya na may pagka-battered girlfriend daw itong si Carol, Papa Dudut. Hindi naman sa pinag-iisipan kita ng masama. Tinatanong ko lang naman kung sino yung kasama mo kagabi. Ang sabi mo kasi nasa bahay ka lang, pero nakita ka raw ng pinsan ko sa bar na may kasamang ibang babae. Kanino ka ba maniniwala? Sa akin o doon sa pinsan mo, chismosa? Yan ang hirap sa'yo eh. Napakatamang hinala mo. Honey, wag ka namang magalit sa akin. Wala naman talaga akong ibang ibig sabihin. Hindi kita inaaway. Bahala ka sa buhay mo. Magsama kayo ng pinsan mo. Gusto ko lang malaman kung sino yung… Hello? Hello, honey? Gary? Hello? Ay, pinabaan na ako. Hi, Carol. Oy, ikaw pala yan, Elias. Okay lang ba kung makishare ako ng table sa'yo? Sige, ayos lang. Wala naman ako ibang kasama. Kinuha nga pala kita ng kape. Nakita ko kasi na nauna ka mag-coffee break sa akin kanina pero parang hindi ka pa nagmimerienda. Hindi ko nilagyan ng gatas yan kasi baka hindi ka mahilig sa matamis. Salamat. Sakto rin to kasi hindi rin talaga ako mahilig sa matamis. Ah! Aray! Mainit pala to. Napaso tuloy yung dila ko. Naku, pasensya ka na. Bagong kuha ko lang yan sa vending machine. Sorry, hindi ko agad nasabi sa'yo. Ayos lang. Kasalanan ko rin naman kasi basta ko na lang ininom to. Late ka na rin pala nakapag-coffee break, no? Medyo nga eh. Ang dami kasing pinahabol ng pinsan mo na report sa akin kanina kaya ngayon lang ako natapos. Alam kasi niya na workaholic ka kaya sa'yo niya tinambak ang mga trabaho. Uy, nagbagong buhay naman na ako. Hindi na ako yung kagaya ng dati na puro na lang trabaho at overtime. Kahit paano, marunong na akong gumimik ngayon. Talaga ba? Parang hindi ko napapansin yun ah. Mula kasi nang magtrabaho ko dito, parang never kitang narinig na sumama sa gimmick ng mga kaopisina natin. Nagkakataon lang yun kasi nga may nakaset na ako mga lakad.
Pero kagabi, sumama ako nung yayain nila ako mag-bar. Ikaw nga tong hindi sumama kasi ang sabi mo, gusto mo magpahinga ng maaga. Hindi rin naman kasi ako mahilig gumimik. Saka ayaw din ng boyfriend ko na gumigimik ako. Siya ba yung kausap mo kanina? Oo, si Gary. Gary pala pangalan ng boyfriend mo. Kung di ako nagkakamali, siya yata yung nakita ng pinsan mo kagabi. Ang balita ko, tinawag nga raw ng pinsan mo yung boyfriend mo sa pangalan niya, tapos kinawayan. Kaya lang hindi pinansin yung pinsan mo, diretso lang daw na lumabas ng bar yung boyfriend mo. Yun nga rin ang sabi ng pinsan ko sa akin nung makausap niya ako kanina. Nakita niya raw si Gary kagabi sa bar. Alam mo ba na nandun yung boyfriend mo kagabi? O yun yung dahilan kung bakit nag-aaway kayo sa tawag kanina? Grabe, ang pait pala talaga nitong kape, no? Ang tapang, ang lakas makagising ng dugo. Oo, kaya gusto ko talaga ng black coffee. Para tanggal ka agad ang antok bago bumalik sa trabaho. Ilyas, kailangan ko na rin palang bumalik sa loob. Patapos na kasi coffee break ko. Sabay na ako sa'yo. Ubus na rin naman tong kape ko Okay, tara. Papadudot, kahit na hindi ikwento ni Carol ang dahilan ng pag-iyak niya ng mga oras na yon ay alam ko naman na tungkol yon sa boyfriend niya. Pero dahil ayokong bumigad pa ang nararamdaman niya noon ay hinayaan ko na lamang na hindi namin pag-usapan ang tungkol doon sa boyfriend niyang si Gary. Sa totoo lang ay naaawa ako noon kay Carol dahil hindi niya deserve ang masaktan ng dahil sa isang lalaki. Oo, hindi ko naman kilala ang boyfriend niya pero sa ilang buwan na magkatrabaho kami ni Carol ay nakilala ko na kaagad siya bilang mabait na tao. Wala siyang napapabayaan na trabaho at palagi rin siyang nakangiting bumabate sa amin kapag nasa opisina na siya. At kapag may nagbe-birthday sa amin, may binibigay din siya na munting regalo. Ganon ka-sweet na tao si Carol, Papadudut. Judgmental. Pero marami na rin kasing nakwento sa akin ang pinsan ni Carol tungkol kay Gary. Mga hindi magagandang bagay kaya mas lalo akong naiinis dito. Lalo na nga nang malamang ko na nagkaayos pa rin pala silang dalawa. Pinatawad po ni Carol si Gary kahit nakita ito na may kasamang ibang babae. Nagdahilan lang daw si Gary na katrabaho nito ang babae na pinaniwalaan naman ni Carol para hindi na sila magtalo pa. Naisip ko noon na kung ako lang ang boyfriend ni Carol ay hindi ko siya hahayaang masaktan at umiyak sa relasyon naming dalawa. Pero dahil alam ko na hindi ko pa kayang umiksena sa buhay niya, dahil may karelasyon na siya ay nakontento na lamang ako bilang isang kaibigan. Sakto naman na magkatabi lamang ang workstation namin kaya may oras na nakapagkwekwentuhan kaming dalawa. At dahil doon ay unti-unti na rin kaming naging close na dalawa ni Carol, Papadudut. Ay, mabuti na lang talaga umabot ako sa unang misa dito sa simbahan. Maaga ako makakapag-grocery nito. Teka, si Carol ba yung kalalabas lang din ng simbahan? Oo, si Carol nga. Carol! Carol, sandali! Uy, Elias! Ang bilis mo maglakad. Akala ko hindi na kita aabutan Sorry, ganito talaga ako maglakad. Naiinis nga mga pinsan ko sa akin kapag magkakasama kami kasi palagi silang hinihingal sa bilis kong maglakad. Hindi mo naman sinabi sa akin na may lahi ka palang kabayo. Uy, grabe ka naman sa akin. Biro lang. Uwi ka na ba? Oo, papunta na ako dun sa may sakay ng tricycle malapit sa covered court. Sabay na ako sa'yo. Kasi malapit lang dun yung sakayan ng jeep papunta sa mall. Okay, sige. Dito ka rin pala nagsisimba pag Sunday? Oo, dito rin. Pero tuwing gabi talaga ako nagsisimba. May lakad kami ng boyfriend ko mamaya kaya nag-decide na ako na ngayon na lang umattend ng misa. Kaya pala ngayon lang kita na-tsempuan dito. Unang misa kasi talaga sa umaga yung inaatinan ko tapos pupunta ako sa mall para mag-grocery. Ikaw ang nag-grocery para sa bahay nyo? Oo, ako. Kasi yung dalawang ate ko may pasok pag weekend. Kaya ako na nagkukusa na gumawa nun kaysa naman maubusan kami ng stock sa bahay.
Minsan nga ako na rin yung naglalaba at naglilinis eh. Ang sipag mo naman pala, Elias. Hindi naman masyado. Ayoko lang kasi na medyo makalat sa bahay kaya nagkukusa na ako. Carol! Honey, anong ginagawa mo dito? Ano ba sa tingin mo? Eh di sinusundo ka. Akala ko sa bahay na tayo magkikita. Maaga natapos yung lakad ko kanina. Bakit ba parang gulat na gulat ka? Hindi naman sa ganon. Akala ko lang hindi mo ako masusundo ngayon. Ay, oo nga pala. Si Elias, katrabaho ko. Elias, si Gary, boyfriend ko. Kumusta pare? Ayos lang. Sige, kailangan na naming umalis ng girlfriend ko. Halika na, Carol. Elias, una na kami ha. Ingat ka. Okay sige. Ingat din kayong dalawa. Una na ako sa inyo. Sabi ng halika na eh. Aray, wag mo naman akong hilahin, Gary. Ang bagal mo kasi maglakad. Eto na nga, binibilisan ko na. Bitawan mo na lang ang kamay ko. Nasasaktan na ako sa paghawak mo sa akin. Nahihirapan tuloy ako maglakad. Huwag ka na nga umarte dyan. Ang dayong pang sinasabi. Ano, nataranta ka? Nahuli kitang may kasamang ibang lalaki. Ha? Landi mo ring leche ka eh, no? May pasimba-simba ka pa, sipain kita dyan eh. Katrabaho ko lang si Elias at nakasabay sa paglabas ng simbahan. Yun lang yun. Hindi ka na. Huwag ka na mag-isip ng masama tungkol sa kanya. Wala akong ginagawang mali. Gary, bitawan mo na yung kamay ko. Nasasaktan na talaga ako. Papadudot ng una kong marinig sa pinsan ni Carol ang tungkol sa boyfriend niyang si Gary na siloso at mapanakit daw, ay hindi ko naman yon kaagad pinaniwalaan. Hindi naman kasi ako basta naniniwala sa chismis. Pero nang makita ko kung paano tratuhin ni Gary si Carol ay doon ko na-realize na totoo pala talaga ang mga naririnig ko tungkol sa kanya at sa relasyon nilang dalawa, Papadudot. Nakita ko ang mahigpit na pagkahawak ni Gary sa kamay at balikat ni Carol. Pati na rin ang halos paghila nito sa kanya. Kaya naman ang paghanggang nararamdaman ko para kay Carol. Unti-unti nang nahulaan ng matinding awa. Malaki kasi ang respeto ko sa mga babae lalo na at may dalawa akong kapatid na babae. Kaya alam ko na hindi sila dapat na binabastos at sinasaktan sa kahit na ano pang dahilan, Papadudot. Gusto ko tuloy noong hilahin si Carol mula kay Gary. Pero ano ba namang karapatan ko para gawin yon? Sino ba naman ako sa buhay ni Carol para kunin siya mula sa lalaking karelasyon niya ng mga oras na yon, Papadudot? Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, pagkatapos kong makilala si Gary ay naramdaman ko naman na biglang umiwas sa akin si Carol sa opisina namin. Hindi na kasi siya kagaya nung una na palaging umingiti sa akin kapag palapit na siya sa station niya, nakadikit lamang ng station ko. Tahimik lamang siya na uupo doon at hindi na mag-good morning sa akin. Hindi niya na rin po ako tinatanong kung anong oras ang lunch break ko. At tinitingnan niya lamang ako o kakausapin kapag tungkol sa trabaho ang sasabihin niya. Nakakapanibago kasi parang biglang nawala na yung malambing at masayahin na Carol na nakilala ko. Pero dahil may ideya na ako kung bakit siya nagkaganon, na hinayaan ko na lamang siya ng pag-iwas niya sa akin, Papadudot. Ayoko kasi na maging dahilan pa ako ng pagtatalo nila ng boyfriend niya. Kaya kahit naninibago ako ay hinayaan ko na lamang ang pag-iwas niya sa akin. Hanggang isang araw ay nakita ko siyang umiiyak sa may pantry. Hindi ko natiis na hindi siya lapitan. Inabutan ko siya ng panyo at nang medyo kumalma na siya ay kumuha ko ng kape na para sa kanya, Papadudot. Carol, eto ang kape oh. Salamat. Hindi ko muna susoli itong panyo mo kasi basa na ng sipon at luha ko, Elias. Ano ka ba? Okay lang. Sa'yo na lang muna yan. Mukhang kailangan mo pa rin ng panyo hanggang ngayon eh.
Hindi kasi talaga ako nagdadala ng panyo. Tapos naubos ko na isang pack ng tissue na dala ko kanina. Kaya lang ayaw pa rin tumigil ng luha ko hanggang ngayon. Huwag mo kasing pigilan. Hayaan mo lang sila na kumawala sa mga mata mo para mapagod silang magwala. Ay, oo nga pala. Kakakuha ko lang sa vendo niyan kaya ingat ka sa pag-inom baka mapaso ka na naman. Hindi ko rin pala nilagyan ng gatas yung kape mo kaya medyo matapang ang lasa. Para naman kahit papano, mapalitan ng pait yung sakit na nararamdaman mo dyan sa dibdib mo. Elias, sorry ha. Bakit ka naman nagsasorry sa akin? Wala ka naman nagawang atraso sa akin ha. Wala ka rin namang atraso sa trabaho kasi palagi mo natatapos ang mga naka-assign na report sa'yo. Hindi naman yun tungkol sa trabaho. Sorry kasi iniwasan kita. Si Gary ba ang dahilan? Oo, kasi ayaw niya raw na makitang kasama o kinakausap pa kita. Ako pa rin ba ang dahilan kung bakit nag-away kayo sa tawag kanina na kinuwento mo sa akin? Hindi. Yung security guard naman na nasa may entrance ng opisina natin ang pinagselosan niya. Ha? Bakit naman niya pagseselosan yun? Hinatid kasi ko ni Gary hanggang sa may labas ng opisina kaninang umaga. Tapos nakita niya raw na binati ako ng security guard. Inisip niya kagad na nilalandi ako noon. Nagulat na nga lang ako na pag-check ko na cellphone ko, ang dami na niyang text sa akin na puro mura at masasakit na salita. Minura ka niya kasi pinagselosan niya yung security guard ng opisina natin? Oo, gano'n naman talaga siya kapag nagagalit. Kaya nga tinawagan ko kagad siya para makapagpaliwanag ako sa kanya eh. Na walang dahilan para magselos siya. Pero ang dami na niya kagad sinabi kanina hanggang sa makipag-break na siya sa akin. Ang sabi niya pa, wag na raw ako magpapakita sa kanya kung ayaw ko raw na mabasag ang mukha ko. Kasi baka hindi na raw siya makapagtimpi kapag nakita niya ako. Grabe naman pala yung ugali ng Gary na yun. Napakagago pala niya. Anong karapatan niya na murahin at saktan ka? Sabihin mo nga sa akin ng totoo, Carol. Dati pa ba niya ginagawa sa iyan? Dati ka pa ba niya sinasaktan ng ganyan? Mabait naman si Gary. Hindi ganun ang ugali niya nung unang taon na magkarelasyon kaming dalawa. Nagsimula lang siyang magbago nung bumagsak ang family business nila. Naging madalas na ang pagiging mainitin ng ulo niya at doon na rin siya nagsimulang maging seloso. Doon na rin ba nagsimula na saktan ka niya? Namurahin ka? At pagsalitaan ng hindi magaganda? Hindi mo siya dapat hinahayaan na saktan ka ng ganyan. Hindi naman niya ako palaging sinasaktan. Hindi palagi pero madalas. Una sa lahat, wala naman talagang dahilan para magselos siya. Kasi wala ka namang ginagawang masama. At pangalawa, kahit ano pang dahilan, wala siyang karapatan na pagbuhatan ka ng kamay o murahin ka. Nagagawa niya lang naman yun kapag mainit ang ulo niya. Mahal ko siya, kaya kailangan ko siyang intindihin. Pero hindi yun dahilan para hindi mo na mahalin ang sarili mo. Alam mo, Carol, kung hindi ka kayang irespeto ni Gary bilang girlfriend niya, irespeto ka naman niya sana bilang babae. Papadudot doon ko po napatunayan na totoo talaga ang mga naririnig ko noon tungkol kay Carol at sa boyfriend niyang si Gary. Grabe pala ang pagiging mapanakit nitong boyfriend kapag nagsiselos ito. Ayaw na ayaw raw kasi ni Gary na nakikitang may ibang lalaking nakakasama o nakakausap si Carol. Kapag nangyari daw yon at nakita ni Gary ay nakakatanggap siya ng masasakit na salita at ang mas malala pa ay nasasaktan siya nito ng pisikal. Hindi ko na tuloy napigilan ang sarili ko na mamura si Gary habang pinag-uusapan namin siya ni Carol. Para sa akin kasi, kahit na ano pa man ang dahilan ng pag-aaway, wala kaming karapatan na mga lalaki na saktan ng pisikal o emosyonal ang karelasyon namin. Lahat naman ay nadadaan sa mabuting pag-uusap, kaya bakit kailangan na murahin pa siya o kaya ay sampalin ni Gary sa tuwing nagagalit o nagsiselos lamang ito. Marami pa akong gustong sabihin kay Carol na masasamang salita na para kay Gary pero pinigilan ko na lamang ang sarili ko. Alam ko kasi na nung mga oras na yon, kailangan ni Carol ng makakausap at makakakwentuhan. Kaya naman ginawa ko ang lahat para maramdaman niya na handa akong makinig sa mga kwento niya, Papa Dudut.
Sa wakas makakauwi rin na maaga. Mabuti na lang wala sa mood na magpa-overtime kanina supervisor natin. Sakto nga kasi wala rin ako sa mood mag-overtime sa totoo lang. Himala, hindi ka na yata madalas nagpapakalunod sa trabaho. Sabi ko naman sa'yo, di ba, nagbagong buhay na ako. Hindi na ako yung dating workaholic na Ilyas na katrabaho mo. Halata nga kasi palagi kang excited kapag end of shift na. Napansin mo rin pala yon? Oh, nga pala, bakit hindi mo kasabay pinsan mo ngayon? May date kasi sila ng boyfriend niya. Ayoko namang maging third wheel kaya sinabi ko na mauuna na lang akong umuwi sa kanya. Sa bagay, boring talaga maging third wheel eh. Teka, wala ka naman sundo, di ba? Sabay ka na sa akin umuwi. Sakto, dala ko yung auto ko. Tara. Hindi na, makakaabala pa ako sa'yo. Ano ka ba? Hindi ka abala. Tsaka hindi naman out of the way yung lugar nyo pa uwi sa bahay namin eh. Natid ko na kayo ng pinsan mo dati dun. Kaya alam ko na yung papunta sa inyo. Malapit lang yun sa amin, hindi ka hassle, maniwala ka. Pumayag ka na, hatid na kita. Sige na nga, para makatipid na rin ako ng pamasahe. Carol! Hindi nga ako nagkamali. Kayo talaga ng lalaking yan. Gary? O ano? Nagulat ka na naman na nakita ko kayo magkasama? Ano? Aalis kayo? Magche-check-in kayo? Ano? Papalaway ka dito? Ha? Teka pare, mali ka nang iniisip. Wala kaming relasyon ni Carol. Tumahimik ka dyan ha? Problema namin to ng girlfriend ko kaya huwag kang makialam. Girlfriend? Anong pinagsasabi mo? Di ba nung isang linggo lang nakipag-break ka na sa kanya? Elias, tama na. Ako nang bahala makipag-usap kay Gary. Sige na, umalis ka na. Alam mo ikaw, napaalad di mo talagang babae ka. Hindi ka marunong makontento sa isang lalaki. Mali nga kasi ang iniisip mo, Gary. Mali? Talaga? Kahit kitang-kita na ng dalawang mata ko na magkasama kayong dalawa? Magkasabay kaming lumabas ng opisina dahil sabay ding natapos yung shift namin sa trabaho. Pwede ba? Huwag mo nang bilugin ang ulo ko. Hindi ako tanga para maniwala dyan sa mga kasinungalingan mo. Hindi nga ako nagsisinungaling. Sinabi na tumahimik ka na. Aray! Napakagago mo talaga, Gary! Bakit mo sinampal si Carol? Elias! Ano? Tama na! Lumabang ka! Huwag mo nasaktan si Gary! Carol yung huwag saktan! Hayaan mo na nasampalin ka ng tarantadong to? Gary, ayos ka lang ba? Halika, tutulungan kitang tumayo. Bitiwan mo ako, malandi ka! Huwag mo akong hawakan! Gary! Mali kasi ang iniisip mo! Wala talaga kaming relasyon ni Elias. Ikaw ang mahal ko! Maniwala ka naman sa akin! Hindi na ako maniniwala sa'yo! Napaalandi mong babae ka! Ayoko na talagang makita yung pagmumukha mo! Diyan ka na! Magsama kayo! Gary, sandali! Mag-usap naman muna tayo. Maniwala ka naman sa sinasabi ko! Gary! Please! Carol! Huwag mo nang habulin yung gago na yun! Bitiwan mo ako, Elias! Kailangan ko sundan si Gary! Kailangan namin mag-usap! Ano ka ba naman? Wala ka na ba talagang natitirang respeto sa sarili mo? Maawa ka naman sa pagkatao mo! Walang kwentang lalaki yun kaya hindi mo siya dapat hinahabol! Kung hindi ka niya talaga kayang respetuhin, bigyan mo naman sana ng respeto ang sarili mo! Huwag mong hayaan na sinasaktan at binabastos ka ng hayop na yon! Papadudot ilang beses pang sinubukan ni Carol na habulin si Gary pero hindi ko na siya hinayaan pa na gawin yon. Sapat na yung nakita ko kung paano siya tratuhin at saktan ni Gary kaya naman pinigilan ko talaga siya na sumunod pa kay Gary. Sinabi ko na hindi niya dapat hinahayaan si Gary na saktan siya at hindi respetuhin. Umiyak siya noon habang ilang ulit na sinasabing mahal niya si Gary. Pero mas diniin ko na dapat niyang mas mahalin ang sarili niya. Sa huli, papadudot ay nakumbinsi ko rin po siya na hayaan nang umalis si Gary noon. Ako na rin ang naghatid sa kanya sa bahay sakay ng kotse ko. Tahimik lamang siyang umiiyak sa buong biyahe namin. Nagpasalamat naman siya nang makarating na kami sa tapat ng bahay nila. At bago siya buwaba ng kotse ay sinabi ko sa kanya na sana ay huwag niyang hayaan na masaktan siya ng ibang tao. Hindi niya deserve ang paulit-ulit na masaktan. At walang babae ang deserve na masaktan ng pisikal at emosyonal
ng isang lalaki, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi ko naman siya kaagad pinormahan dahil ayokong isipin niya na sinasamantala ko ang pagkakataon na broken-hearted pa rin siya. Basta na kontento na lamang ako sa paglalim ng friendship naming dalawa. Nang lumipas ang 3 buwan ay doon ako nag-decide na ligawan si Carol, Papa Dudut. Ginawa ko po ang lahat para maiparamdam sa kanya na seryoso ako sa panliligaw ko. Hindi naman ako bigo na mapasagot siya. Kaya lang hindi naging madali ang lahat sa relasyon naming dalawa. Grabe kasi ang trauma na naiwan ni Gary kay Carol. Nang minsang sinama ko siya sa family reunion namin. Ayaw niyang makahalubilo sa ibang tao kasi baka raw magalit ako sa kanya. Tapos naramdaman ko na minsan ay parang takot din siya sa akin. Para bang pakiramdam niya ay sasaktan ko siya anumang oras na magkasama kami. Ayaw niyang ipahawak ang kamay niya sa akin kapag yayakapin ko siya at minsan ay napapaiwas siya ng tingin dahil akala niya ay sasaktan ko siya. At palagi siyang nagugulat sa tuwing kami po ay magsisiping. Yan ang mga bagay na napapansin ko sa kanya, Papa Dudut. Hello babe, nakauwi ka na? Oo babe, kararating ko lang dito sa bahay. Parang medyo na traffic ka yata ah. Medyo nga eh, kasi may banggaan dun sa isang kalsada na nadaanan ko. Doon talaga ako medyo nagtagal kanina. Sabi ko naman sa'yo, dapat hindi mo na ako hinatid pa uwi dito sa bahay namin. Nahirapan ka pa tuloy makauwi. Eh hindi naman pwede yun, kasi sinama kita sa birthday celebration ng lola ko tapos mag-isa kitang pauuwiin. Tsaka hindi naman ako masyadong napagod. Ikaw ba? Nag-enjoy ka ba kanina? Oo naman, kasi kasama kita. Pero sorry babe ha. Oh, bakit ka naman nagsusorry? Kasi kinausap ko yung pinsan mong lalaki. Si Benedict. Nilapitan niya kasi ako dun sa may lamesa nung busy ka makipag-usap sa lola mo. Sinubukan ko naman siyang iwasan kaya lang ang daldal niya masyado. Madaldal talaga yun si Benedict. Sabi nga ng tita ko, pinaglihi daw siya sa puwet ng manok kaya siya madaldal eh. Ha? Hindi ka galit? Huh? Bakit naman ako magagalit? Baka kasi magselos ka dahil kinausap ko siya. Walang issue sa akin kahit kausapin mo pa ang lahat ng pinsan kong lalaki kasi may tiwala naman ako sa'yo. At alam ko na hindi mo sisirain ang tiwala ko. Thank you babe ha. Sige na, ibababa ko na rin tong tawag para makapagpahinga ka na rin. I love you. I love you too babe. Bye. Etong kape mo, Elias. Oh, Ate Lea, gising ka pa pala. Oo, naglinis ako ng lababo na makauwi ako kanina. Tapos nung narinig kong nakauwi ka na pala ng bahay, naisipan kong magtimpla ng kape kaya pinagtimpla na rin kita. Uy, salamat. Alam mo, pangalawang beses ko palang nakikita yung girlfriend mong si Carol, pero pakiramdam ko magkakasundo kaming dalawa. Talaga? Gusto mo na siya para sa akin? Oo, mukha naman siyang mabait, masyado nga lang tahimik. Tahimik kasi talaga yon. Minsan nga parang takot siya sa tao. Yung tipong medyo mailap. Takot siya sa tao? Anong ibig mong sabihin? Galing kasi sa mapanakit na relasyon si Carol bago ko siya naging girlfriend. Sinasaktan siya ng dati niyang boyfriend lalo na kapag nagsiselos yung guy. Kaya akala niya magagalit ako kapag nakita ko siyang nakikipag-usap sa ibang lalaki. Nakakaawa naman pala siya. Mukhang na-trauma siya sa ex-boyfriend niya. Oo ate. Sa totoo lang ganun din ang tingin ko. Minsan nga nahihirapan na rin ako kasi pakiramdam ko hindi ko makuha yung buong tiwala niya. Para bang kahit sa akin takot din siya. Para pa lang siyang sinanay no? Nung nabubuhay pa si nanay tapos sinasaktan siya ni tatay kapag nalalasing. Tama ka Ate Lea. Sinanay din talaga yung unang nakita ko kay Carol. Pakiramdam ko nga tayo nung sinasaktan siya ni tatay. Kaya nga ang gusto ko ngayon, bukod sa alisin si Carol mula dun sa anino ng gago niyang ex-boyfriend, mabuo ko ulit yung tiwala niya para sa akin.
At para rin sa sarili niya. Kaya lang minsan ate, nahihirapan ako na gawin yun. Sobrang hirap palang buuin ng tiwala ng paulit-ulit na winasak ng ibang tao. Seryoso ka naman kay Carol, di ba? Oo naman ate, seryoso ako kay Carol. Sigurado ako na mahal ko na siya bago pa niya ako sagutin. O ayun naman pala eh. Huwag mo siyang sukuan kung ganon. Kasi yung isang kagaya niya na binasag ng paulit-ulit ang tiwala at pagmamahal, kailangan ng isang kagaya mo na handa siyang buuin ulit hanggang sa tuluyan ng mawala yung takot sa dibdib niya. Siguro nga mahirap talaga. Pero kung mahal mo talaga siya, hindi mo susukuan, Ilyas. Papa Dudut, aaminin ko na noong una ay mas lamang ang awa na nararamdaman ko para kay Carol. Ang gusto ko talaga noon ay alisin siya mula sa isang mapanakit na relasyon. Kagaya ng sinabi ni Ate Leia, ang kwento ng relasyon ni Carol kay Gary kagaya ng kwento ng namayapa naming mga magulang. Noong mga bata pa lamang kami ay madalas naming nakikita si tatay na sinasaktan si nanay, lalo na kapag lasing si tatay. Natigil lamang yon nang mamatay si tatay na sinasaktan si nanay nang dahil po sa sakit sa puso. Pero hanggang sa araw ng libing niya ay nakita ko kung gaano siya kamahal ni nanay dahil sa lakas ng pag-iyak nito. At wala pang isang taon nang lumipas ay si nanay naman ang namatay dahil sa kanyang sakit na asma. Yun talaga siguro ang unang dahilan kung bakit napansin ko noon si Carol, Papa Dudut. Kasi nakikita ko si nanay sa kanya na kahit sinasaktan na ng taong mahal niya ay patuloy pa rin po na kumakapit sa relasyon na yon. Pero ang awa na naramdaman ko sa kanya ay napalitan na rin ng pagmamahal. Kahit minsan ay nakakapagod na rin intindihin ang takot na nararamdaman niya. Kasi kung wala pa siyang tiwala na hindi ko siya sasaktan ay bakit sinagot niya po ako? Pero dahil mahal ko si Carol ay hindi ko siya susukuan, Papa Dudut. Grabe babe, ang dami kong nakain na chicken wings. Ako rin naman eh. Tingnan mo nga tong plato ko, oh. Punong-puno ng mga buto. Hindi naman papatalo tong plato ko. Puno na rin ng mga buto. Oh. Pero babe, ang sarap pala dito sa kainan na to, no? Nag-enjoy ka ba, babe? Oo, sobrang nabusog talaga ako. Tsaka sulit yung 199 natin kasi only chicken wings na, may only rice tsaka bottomless iced tea pa. Mabuti naman at nagustuhan mo dito. Alam mo, matagal na talaga kitang gustong yayain na kumain dito eh. Hindi lang ako makakuha ng tiyempo. Eh bakit ngayon mo lang ako dinala dito? Eh iniisip ko kasi na hindi mo trip yung mga ganitong kainan kaya hindi kita niyayaya. Alam mo naman kung gaano ako kalakas kumain, di ba? Oo, alam ko talaga kung gaano ka kalakas kumain. Pero hindi halata sa katawan mo, babe. Kasi sobrang sexy mo. Kita mo to, binola pa ako. Pero ayun nga, hindi naman ako mapili sa pagkain, babe. Kahit nga sa gutuhan o mamihan, pwede tayong dun mag-dinner kung gusto mo. Kasi masarap din naman yung mga pagkain dun, tapos mura pa. Oo, naalala ko nga na nakatatlong mangkok ka ng goto nung kumain tayo sa food court ng mall. Nagulat talaga ako dun, babe. Uy, gutom lang ako nung araw na yun, no? Sinabi ko naman sa'yo na ang dami kong nilakad, kaya triple din talaga yung naging gutom ko. Grabe, nakakahiya naman. Kasi hanggang ngayon hindi mo pa rin makalimutan yon. Hindi ko makakalimutan yon kasi dun ko nakita kung gaano ka talaga kalakas kumain. Babe, yung kamay ko. Bakit? Ayaw mo ba na hinahawakan ko yung kamay mo? Eh, hindi naman, kaya lang kasi. Kaya lang ano? Wala. Hanggang ngayon ba? Pakiramdam mo sasaktan kita? Lagi mo pa rin bang iniisip na hihigpitan ko ang hawak ko sa'yo hanggang masaktan ka? Carol, tapatin mo nga ako. Takot ka pa rin ba sa akin? Eh, hindi naman sa ganun. Pero bakit parang pakiramdam ko hindi ko pa rin makuha tiwala mo? Alam mo naman ang kwento ng naging relasyon namin ni Gary, di ba? Oo, alam na alam ko ang kwento nyo. Pero hindi ako si Gary. Ako si Ilyas. Boyfriend mo na ako. Kahit minsan, Carol, hindi kita sinigawan. Hindi kita minura, hindi kita sinaktan.
At kahit kailan, hindi ko gagawin yung mga yun. Oh, bakit ka umiiyak? Hindi kita inaaway at mas lalong hindi ako galit sa'yo. Alam ko naman yun. Nagigilty lang ako kasi pakiramdam ko nagiging unfair ako sa'yo, Ilyas. Sorry ha. Sorry kung ganito ako. Pinipilit ko namang magbago pero ewan ko ba. Palagi na lang nandun yung takot ko na parang anytime bigla ka na lang magbabago. Bigla na lang mawawala yung mabait at malambing na Elias na boyfriend ko. Natatakot ako na bigla ka na lang maging kagaya ni Gary. Kahit kailan, hindi mangyayari yun, Carol. Huwag ka nang umiyak. Huwag ka na ring mag-sorry. At huwag ka na ring matakot sa akin. Carol, makikiusap ako sa'yo. Sana magtiwala ka sa akin. Pahawak ako ng mga kamay mo. Tumingin ka sa mga mata ko habang sinasabi ko sa'yo to. Pangako, Carol. Itong mga kamay ko na nakahawak sa mga kamay mo ngayon, kahit kailan, hinding-hindi ka sasaktan ng mga to. At ako, ang lalaking nasa harap mo ngayon, nangangako na hindi magbabago. Nangangako na hindi ka sasaktan. Nangangako ako, Carol. Mamahalin kita habang buhay. Tandaan mo yan. Ano ba yan? Parang pang-wedding vow na yung mga linya mo, Elias. Ikaw kasi, dinaan mo ako sa paiyak-iyak yan tuloy. Naiyak na rin ako. Babe, thank you ha. Thank you kasi dumating ka sa buhay ko. Promise, hindi ako bibitaw mula dito sa mga kamay mo at gagawin ko lahat para tuluyan ang mawala ang takot dito sa puso ko. Papa Dudut, hindi ko naman talaga masisisi si Carol kung magkaroon man siya ng ganong kalaking takot pagdating sa relasyon. Ilang taon niya ring tiniis ang lahat ng sakit para lamang hindi mawala sa kanya ang taong mahal niya. Tapos ay bigla akong darating sa buhay niya at magbibigay ng pagmamahal ko. Kahit gaano pa ako kaseryoso sa kanya, naisip pa rin niya na anumang oras ay pwede ko siyang saktan kapag nagalit ako sa kanya. Dahil yon ang nakasanayan niya kay Gary. Pero dahil mahal ko siya, hindi ako sumuko na iparamdam sa kanya ng paulit-ulit na hindi ako kagaya ng ex-boyfriend niya. Hindi ko siya mumurahin, sasampalin o sasaktan sa kahit na anong paraan. Hindi ko rin naman binigla si Carol, Papa Dudut. Ayokong pilitin na makuha kaagad ang tiwala niya. Inunti-unti ko na magawa niya yung maibigay sa kanya ang lahat ng respeto at pagmamahal. Hanggang sa maramdaman ko na nagtatagumpay ako sa gusto kong mangyari. Nagsimula sa nagagawa ko ng hawakan ng kamay niya ng matagal kahit papaano, nayayakap ko na siya ng matagal at nagagawa ko na siyang halikan kahit sa pisngi lang. Pero mas masarap sa pakiramdam kapag siyang gumagawa noon sa akin kasunod ang mga salita kung gaano niya ako kamahal. Hindi nga nagtagal, Papa Dudut, ay nakumbinsi ko rin si Carol na makipag-usap sa isang life coach para mapayuhan siya tungkol sa trauma na nakuha niya mula sa kanyang naging mapanakit na relasyon. Nakita ko na naging malaking tulong yon sa girlfriend ko dahil mas madalas ko na siyang makitang ngumingiti at mas naging malambing na rin siya sa akin. At nang makapag-usap kaming dalawa, humingi po siya ng tawa dahil hindi niya raw kaagad na ibigay sa akin ang buong tiwala niya sa umpisa ng relasyon naming dalawa. Sinabi ko naman sa kanya na huwag niya na yung isipin dahil ang mahalaga, yung mas nagagawa na niyang iparamdam sa akin ang pagmamahal niya. Sa ngayon ay magtatatlong taon na ang aming relasyon. At plano ko na rin na alokin siya ng kasal sa taon na ito. Salamat po, Papa Dudut, kung sakali mang mapili po ninyong mabasa ang sulat ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Elias. Barangay Love Stories.
Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever.